Meron sinabi yung dating speaker na parang, if I'm going down, parang I'm not going down alone. Yun ang... I don't think that the president can afford to jail former Speaker Romualdez. Dahil laglagan na yan. Laglagan na yan. Tila binubula lang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang taong bayan nang sinabi niyang patong-patong ang isasampang reklamo laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Representative Igay Erice, hindi niya pinaniniwalaan ang mga banta ng administration na magsampa ng kaso laban sa dating House Speaker at tinawag niya ang mga ito na pawang pagpapakitang tao lamang, palabas lamang. Kayo ho ba ay nagulat nung uling sona ng Pangulo, ang pambungad niya, agad yung pinsan niya agad yung kinuwelyuhan kumbaga. Pero kahit hindi pinalangalanan, alam natin kung sino naman yun. Ano? Kayo ho ba ay inasahan nyo na yon o medyo baka kakaiba to Hindi naman totoo yan. Optics lang. Ang tawag doon di ba si Greg Garcia yung kanilang ang tawag doon utos, sunod, palakpak. Ganun lang yun. Papalakpakan, pagkatapos wala na yun. Kasi I don't think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi naman mangyayari yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government. Meaning the House, the Senate, and the President's Cabinet, especially the Department of Budget and Management. Alam nila lahat yan. They cannot take away the flagship projects, funds for flagship projects, and palitan ng mga flood control. Kung hindi alam ng mga secretary ng DBM, Department of Finance, hindi nila magagawa. Executive Secretary, hindi nila magagawa yun. Ibig sabihin, pinayagan nila yun. So, may responsibility. Ang laging hirit ay ang presidente? Ang siya nagbunyag? Pinunyag niya lahat ng ito? 3 years. After 3 years. Mahiya naman kayo. It's a question of complicity or competence. Meron sinabi yung dating speaker na parang, if I'm going down, parang I'm not going down alone. Yun ang... I don't think that the president can afford to jail former Speaker Romualdez. Dahil laglagan na yan. Laglagan na yan. Rumisbak naman ang Malacanang kay Representative Igay Erice. Ayon kay Yusik Claire Castro, walang karapatang magsalita, walang karapatang umakto bilang tagapagsalita ng Pangulo si Erice. Iginit ni Yusik Claire Castro na walang direktang communication si Erice sa Pangulo at walang karapatang mag-speculate tungkol sa damdamin at desisyon ni President Bongbong Marcos Jr. Binaliwala ng palasyo ang mga bahayag ni Representative Erice dahil ang mga ito raw ay walang batayan. At hinamon si Representative Erice na magpakita ng konkretong ebidensya hinggil sa anumang iskandalo sa flood control sa halip na maglabas lamang ng mga pahayag sa media. Well, anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay laging may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan
pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito, at isa siya sa public servant, at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Diba? So kung ang binibigay niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Sinabi pa niya, at sinunggandahan nitong si Lord, una sinabi ni Congressman Elise, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinigundahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Elise, dahil laglagan na yan. Si Congressman Elise ang isa sa pinakagusto kong makausap, kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo, saan ang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya, dahil puro ganito na intriga, mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Intriga at pamilya. So patungkol kay Baka po may update ng Ombudsman doon sa sinabing ng Pangulo na the filing of multiple cases against Romualdez will be done soon. Sa ulat na nadidinig ng Pangulo, dahil meron di umano mga witnesses laban kay dating Speaker Romualdez, naniniwala ang Pangulo na kapag kumpleto ang ebidensya ay dapat masampahan ng kaso. Sino-sino ang unang tumutuligsa at nagsasabing meron silang alam at mastermind di umano ang Speaker? Hindi ba obligasyon nyo na nabigay lahat ang inyong kaalaman sa Ombudsman? Dahil medyo na-disappoint si Ombudsman Boying Rimulya sa pag-retract ng 4 na Maleta Boys. So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice. Mga kaibigan, meron ba kayong opinions sa bangayan ni na Representative Igay Erice at Yussi Claire Castro? Kung ano man ang iyong comment, please leave your comments below. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!